A blessed and wonderful evening po sa inyong mga kaibigan namin at mga kapatid sa pananampalataya. Welcome once again to Moments with God. Ako po ang inyong lingkod, Presbyter Maya Cruz, na minsan pang magbabahagi sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon. At ang aking pong topic na i-discuss sa inyo sa gabing ito is entitled, Be Brave, Finding Courage in Faith. The world can be a daunting place, filled with challenges, uncertainties, and fears. But as Christians, we are called to be brave, to face life's trial with courage and unwavering faith. Iba't ibang pagsubok, kahirapan sa buhay ang maaring dumating sa atin, ngunit kinakailangan nating maging malakas, lalo na sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. And we are called to be courageous. Bakit kailangan tayo ay maging matapang at maging malakas? Una, mga minamahal at mga kapatid namin sa pananampalataya, sa panahon natin ito, we are facing life challenges. We encounter various challenges in life, like health issues, loss, difficult decisions, at marami pang iba. Ang mga hamon na ito ay maaring napakabigat, ngunit tinatawag tayo ng Diyos na maging matapang at magtiwala sa Kanyang plano. Dahil totoo, hindi sa lahat ng panahon ay maaring mga magagandang bagay at pangyayari ang dumarating sa buhay natin. At maaring itong mga challenges na ito can be overwhelming, but God calls us to be brave and trust in His plan. Purihin ang ating Panginoon. Sabi nga ng isang quotation from Mary Tyler Moore, you can't be brave if you've only had wonderful things happen to you. Hindi talaga natin masasabing naging matapang tayo o naging malakas kung wala tayong pinagdaanang mahirap o pagsubok sa ating mga buhay. Pero gayon pa man, ibig ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Ibig ng Panginoon na tayo maging matatag at maging malakas dahil hindi lahat ay maaring nagtatagumpay pag dumarating ang mga bagay na mahirap sa kanyang buhay. At dito sa Moments with God ay itinuturo sa atin kung paano tayo magiging matatag at malakas sa panahon na dumarating ang iba't ibang challenges and circumstances sa ating mga buhay. First, we are called to believe Christ. Alam niyo po, yang may pananampalataya sa Panginoon, kailanman hindi matatakot. Kaya sabi ng Panginoon in Mark chapter 5 in verse 36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Kaya anong sabi ng Panginoon? Don't be afraid, just believe. Alam nyo, ang may pananampalataya sa Panginoon, kaya niyang ma-overcome ang anumang takot at panganib na maaring dumating sa kanyang buhay. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, imbis na takot ang dumating sa atin, sabi ng Panginoon, meron tayong kapayapaan na tatanggapin mula sa Panginoon. In John chapter 14 in verse 27, it says, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Purihin ang Panginoon. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya yung takot, ma-overcome natin yan because it was being replaced by peace from God. Purihin ang Panginoon. At sinasabi pa in Psalms 31 in verse 24, be strong and take heart,
all of you who hope in the Lord. To God be the glory. Kaya ang takot, anumang hirap, panganib sa buhay na maari nating pagdaanan o pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Sa Diyos, meron tayong pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay may magandang plano sa atin. Kahit tayo nahaharap sa maraming mga challenges sa buhay, if we trust and hope in the Lord, we will receive peace and we will receive good things from the Lord. Kaya sabi sa Jeremiah in chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa Diyos, meron tayong kapanatagan sapagkat may alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, His plan is to prosper us and not to harm us. He gives us hope and a future. Kahit marami tayong challenges, marami tayong kinatatakutan sa buhay na ito, pinagdaraanan sa buhay nating ito, manatili tayong malakas sapagkat napakaganda ng pangako at layunin ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi tayo ay magtagumpay. We just need to repent from all our sins and have faith on God's promises. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa aklat ng ikalawang Pedro in 2 Peter chapter 3 in verse 9. "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Ito lamang ang ating dapat gawin. Kaya we are called to be courageous through our faith in Jesus. At ang lahat ng bagay na ito ay ating mapagtatagumpayan kung atin lamang gagawin, lalo na kung tayo po ay magsisi, sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagbiyaya. To God be the glory. We are called to be brave so we can overcome fear. Alam po ninyo, mahalaga na ma-overcome natin ang fear dahil may kasabihan nga, fear can paralyze us. According to research, yung takot ay maaring magdulot ng kaparalisahan sa isang tao. It says that the result of fear in a person can vary depending on the individual and the situation. Fear is a natural and adaptive emotion that can trigger a fight or a flight response. Common reactions to fear may include increased in heart rate, sweating, trembling, heightened alertness, and a strong desire to escape or avoid the source of fear. However, the specific emotional and behavioral responses to fear can differ from person to person. And in some cases, fear can be paralyzing or lead to avoidance behaviors. Over time, chronic fear or anxiety can have negative effects on a person's mental and physical health. It is important to manage and address fear in a healthy way to maintain overall well-being. At totoo yan, mga minamahal, kapag ang tao sumobra ang takot, ang pakiramdam na may kinatatakutan, maaring magdulot sa kanya ng pagkakasakit. Kaya nagkakaroon ng heart trouble, nagkakaroon ng hypertension,
nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depresyon, at maaring ito ang nakakaapekto sa mental at emosyonal na kalagayan ng isang tao. But we are reminded according to God's Word. Alam nyo, napakaganda ng wika in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that God has not given us a spirit of fear, but a power, love, and a sound mind. Through faith, we can overcome fear and embrace courage. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, we can overcome fear. Dahil ito ang ibinibigay ng Diyos sa tao. Ito ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya. Ano pa? Ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kaya ang faith natin ang magdadala sa atin, no, para tayo ay magtagumpay sa ating mga kinatatakutan at huwag itong mauwi sa pagkaparalisa o sa matinding karamdaman. Alam niyo, mahirap ang taong magkasakit. Diba? Ang mahirap ang tao na may pinagdadaanan, emosyonal, physical, mental. Mahirap na kalagayan ito. Kaya nga sabi ng iba, walang pwedeng gamot dito eh. Hindi ba? Pagka emosyonal at mental na karamdaman, maaring walang ibang pwedeng maging solusyon. Pero ang Diyos ay may pangako. May pangako ang Panginoon. Kung tayo man ay dumaraan sa maraming bagay na ating kinatatakutan sa buhay. Kayo lang naman at tayo lang naman ang nakakaalam kung ano-ano ito, ang mga bagay na ating kinatatakutan. Pero may pangako ang Diyos. Gaya pa ng sinasabi in Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Purihin ang Panginoon. Kaya yung taong malaki ang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, hindi siya mabibigo. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Hindi siya maaring magkaroon ng takot sa kanyang buhay sapagkat alam niya kung sino yung Diyos na humahawak ng kanyang buhay. Alam natin kung sino ang Diyos na nag-iingat at nagtatanggol sa atin sa lahat ng maaari nating kinatatakutan sa buhay. Purihin ang Panginoon. At alam ninyo mga kapatid, may mga halimbawa sa banal na kasulatan na nagpakita ng kanilang matinding katapangan because of their faith in God. There are examples in the Bible that showed courage or bravery because of their faith in God. At isa na dito ay si David. Si David and Goliath, walang hindi nakakaalam ng kasaysayan ni David at ni Goliath. The story of David facing the giant Goliath. Kilala natin si Goliath, napakalaki, tao, giant, no? Kaya it teaches us that even in the face of insurmountable odds, faith can lead to incredible bravery. Kaya ang kwento ni David ay isang napakagandang halimbawa ng merong katapangan, bunga ng kanyang malaking pananampalataya. Kaya kahit siya ay nahaharap sa higanteng si Goliath, dahil sa panahon na iyon ng pakikipagdigmaan, si David ay batang-bata pa, isang teenager, no? Pero ang kanyang kinakaharap na kalaban ay higante, si Goliath. At ito ay nagtuturo sa atin na kahit sa harap ng hindi malulutas na mga pagsubok, ang pananampalataya ay maaring humantong sa hindi kapanipaniwalang katapangan. Imagine, natalo, nagapi ni David si Goliath at her a young age. Kaya ang pananampalatayang ito ay nagdala kay David, no, para ipagtagumpay
ang kanilang pakikipaglaban sa higanteng si Goliath. Because faith can overcome great or big problems, no? Sabi ng salita ng Panginoon, dahil ang may pananampalataya sa Panginoon, kailanman hindi sila malalagay sa kahihiyan. In Romans chapter 10, in verse 11, ang sabi dito, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang isa pang napakagandang may malaking pananampalataya at katapangan sa pananampalataya, itong sina Shadrach, Meshach, at Abednego. These three young men displayed incredible bravery when they refused to bow down to a false god, even in the face of a fiery furnace. At tatlong kabataang ito ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang katapangan, di pangkaraniwang tapang nang sila ay tumangging sumamba o yumukod sa isang huwad na Diyos. Kahit na sila ay maharap o ilagay o sila ay iharap sa isang nagniningas na hurno. Bakit? Sapagkat yung kanilang pananampalataya, ito ang nagdala sa kanila para sila ay hindi mapahamak, hindi malagay sa kamatayan, hindi malagay sa kapanganiban. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, sa Diyos kasi mga minamahal, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa tao. No, lahat ng bagay posibleng ibigay ng Diyos sa taong sumasampalataya sa Kanya. Kahit siya ay nahaharap sa matindi at mahirap na sitwasyon, gaya nitong tatlong magkakaibigan na ito na ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. No? Sila ay masusunog at ilalagay doon nga sa nagniningas na hurno. O sino sa atin kayang ipagpalit ang pananampalataya sa ibang bagay, 'di ba? Ito, mga kapatid, pinanindiganan nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, kahit dumating sa kanila, nakaambang sa kanila ang kamatayan, hindi sila matitinag. Bakit? Sapagkat totoong sabi ng Panginoon in Matthew 19 verse 26, but Jesus looked at him and said, with men this is impossible, but with God all things are possible. Maaring sa buhay ng isang tao, sa ating mga tao, may mga bagay na hindi natin kayang paniwalaan, hindi natin kayang mapagtagumpayan, pero sa Diyos, walang imposible, walang hindi niya makakaya. Walang pwedeng maging laban sa atin, no? Mga minamahal, anuman ang ating kaharapin sa ating mga buhay. Gaya ng salita ng Panginoon sa aklat ng Roma 8, ang talatay 31, anong ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Purihin ang Panginoon. Meron bang pwedeng makalaban sa Diyos? Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos ay walang hindi kaya niyang gawin, walang hindi pwedeng ipagkaloob ang Diyos, dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ultimo ang ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon, and we must trust the plan of God. Alam nyo, yung trusting God's plan ay lalong magdadala sa atin sa maayos at mapayapang buhay. Kaya yung takot, hindi na yan masyadong napapansin natin kapag dumarating sa atin ang mabibigat na pagsubok. Diba, gaya ng wika in Proverbs chapter 3 in verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Trusting in God's plan requires great bravery, as it often involves stepping into the unknown. Kailangan natin na meron tayong matapang na paninindigan, no? Meron tayong malaking
pananampalataya sa Panginoon dahil ito ang magdadala sa atin sa maayos na buhay. Purihin ang Panginoon. Ano pa minamahal? God's promises, ang mga pangako ng Diyos. Ito ay isang napakagandang paraan ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay at maging matatag sa buhay nating ito. Throughout the Bible, we find numerous promises of God's presence, guidance, and protection. These promises provide us with the courage to face life's uncertainties. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. To be brave, we are also called to encourage one another. As a church family or community, we are called to support and encourage one another in our journeys of bravery. Sharing our fears and doubts can lead to greater courage through the support of fellow believers. Yan din ang wika ng salita ng Panginoon in 1 Thessalonians chapter 5 in verse 11. It says, "Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing." Purihin ang Panginoon. Kaya po dito sa Moments with God, meron tayong pagkakataon. Meron po kaming pagkakataon na kayo po ay encourage sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo, ang salita ng Diyos, napakalaking bagay na maaring magpalakas ng ating pananampalataya. Kaya dito, ang ating pinag-uusapan ay mga salita ng biyaya. No? These are all words of encouragement. Hindi to marites, hindi to chismis ng buhay, ng may buhay. Hindi ito problema o pinag-uusapan ng problema ng iba. Kundi dito ang aming ibinabahagi at ang ating pinagbubulayan, pinag-uusapan ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Sapagkat nais po namin na kayo po ay ma-encourage sa ating pananampalataya, na tayo po ay manatili sa pananampalataya na malakas sa ating Panginoon. Dahil totoo, hindi po lingid sa atin, marami tayong pinagdadaanan. Iba't ibang uri ng pagsubok ang ating kinakaharap sa ating mga buhay. At walang ibang paraan upang tayo ay dalhin sa pananampalataya. It is only by we are being encouraged, no? We are being built up through the words of God. Purihin ang ating Panginoon, and also by prayers and fellowship. Alam niyo po, ang prayer and fellowship are powerful tools to strengthen our bravery. We can uplift each other in faith and courage. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 3 in verse 16. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you inner strength through His Spirit. To God be the glory. Kaya anong sabi ng salita ng Panginoon? Through prayer, we can receive unlimited resources of empowerment, inner strength through His Spirit. To God be the glory. Kaya dito sa Life TV, dito sa Moments with God, meron tayong pagkakataon. Meron po kayong pagkakataon na kayo po ay humiling ng inyong mga panalangin o nais na panalangin sa Panginoon, mga prayer requests na nais ninyo na amin kayong samahan at ipamagitan sa ating Panginoon. Dahil ang panalangin, malaki talaga po ang nagagawa nito. Ang panalangin sa isa't isa ay kayang magpalakas ng ating pananampalataya, kayang magpatapang at magpalakas ng ating mga buhay upang ating makaharap o ating mapagtagumpayang harapin ang lahat ng maaring kinatatakutan ng bawat isa sa atin. Again,
Brothers and sisters, dear friends, in a world often filled with uncertainty and fear, as believers are called to be brave. Our faith in God's unwavering presence and promises can empower us to face any challenge with courage. Let us strive to be like David, Shadrach, Meshach, and Abednego, unwavering in our faith and resolute in our courage. As we trust in God's plan and support one another, we can find the bravery we need to navigate life's many uncertainties. Purihin ang ating Panginoon. Dito po sa Moments with God, kayo po ay welcome. Kayo po ay aming ine-encourage na kayo ay patuloy na pagpalain, palakasin, at ipagtagumpay ng ating Panginoon. Lalo na po kung tayo po ay maaring dumarating sa marami nating mga pagsubok. Ang Diyos ay nariyan, handa niyang ipagkaloob sa atin ang kalakasan, ang kapayapaan, at ang higit sa lahat ay ang kanyang pag-ibig. Purihin ang Panginoon, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.